Is this a sign na tinutulungan tayo ni Mother Nature para buklatin yung mga nangyayaring anomalya sa mga proyekto sa pag-construct ng mga infrastructure projects? Approximately 2 weeks ago, biglang niyanig ng malakas na magnitude 6.9 na earthquake sa Northern Cebu. And then, kahapon lang, niyanig din kami dito sa amin ng magnitude 4.8 na lindol followed by an aftershock of 4.4. O, di ba? So, dalawang magkasunod na lindol. And then, kanina lang, niyanig ng magnitude na 7.4 or 7.5 na earthquake doon sa may Manay, Davao Oriental. So, grabe, no? Ano nang nangyayari dito sa Pilipinas? Is this really a sign na minumulat na tayo ng katotohanan ang Mother Nature para isiliwalat ang mga nangyayaring anomalya? Unahin natin yung nangyaring strong magnitude 6.9 earthquake na nangyari sa Northern Cebu. Makikita natin na sobra yung ginawang damage sa mga ilang structures such as yung church and then yung ibang business establishments. So grabe talaga yung pinsala na nagawa, no? And then here comes this particular structure. So, hindi ko siya masyadong i-specify kung anong structure yan. Pero makikita nyo na there's something, no, na na-reveal yung totoong eksena, yung totoong itsura niya. Na parang kinover up lang nung kinonstruct yung structure na yan. And then, meron akong nakitang comment ng construction or engineer na content creator na pinoint out niya yung mga na-observe niya sa structure na yan. So, do you think may magic na nangyari dito sa structure as revealed by Mother Nature? Kahapon naman, nagkaroon ng strong magnitude 4.8 earthquake followed by a strong aftershock na 4.4. Kahit na nasa Pugo, La Union yung epicenter dito sa amin sa Baguio, Benguet, talagang nung una, ganon, and then afterwards, ganon siya. So after a while, yung school sa baba namin, in-evacuate yung mga students. So, nandun sila sa open space and then, eventually, sinuspend na yung klase, no? Kasi, alangan naman na pababalikin pa sa school. Paano kapag may mga damage yung mga structures tapos nag-aftershock? Di talagang maagrabyado yung buhay tsaka yung safety. So, after how many minutes then, biglang nakarinig kami ng unlimited na wiw, yung mga ambulance. So, siguro kung bibilangin mo yung mga ambulance, in my own case, kung hindi ako nagkakamali, parang more than 10. Kasi maraming mga students, there are some students na nag-faint talaga. Hindi mo talaga may iwasan na mag-panic. So, ang lakas ng earthquake and grabe, no? Parang it's an eye-opener na kapag substandard talaga yung mga ginawang structure, marami talang buhay ang at risk, no? At risk from harm, injury, mga ganyan. At kaninang umaga lang at 9:43 AM, magnitude 7.4 naman ang tumama doon sa eastern portion ng Mindanao, sa Davao region. And makikita natin yung grabe, no, yung intensity ng destruction. So, dito sa mga pinapakitang picture, grabe, no, parang napulbos yung mga structures, yung mga ibang structures na medyo matagal na, poor foundation, yung mga ganyan. At risk talaga yung safety mo dito. So, importante talaga na pumunta ka agad sa open space rather than doon sa mga unstable na structures para maiwasan yung mga untoward na safety hazard na pwedeng at risk yung buhay mo. However, Mother Nature is also telling us something, especially sa kalsada na to. So, ano kaya yung sa tingin yung kapansin-pansin? Bakit kahit na bagong gawa siya, pero madaling masira? Kahit sa isang iglap lang, parang, alam mo yon, yung crackers na nag-crack talaga siya. So, ganyan yung nangyari sa kalsada na yan na sayang, no? Kung siguro maganda yung pagkakagawa, kahit na medyo malakas yung lindol, siguro minor lang. Kaya lang ito talagang total replacement. So, another pondo na naman, another months of waiting bago magawa yung kalsada na yan.
Naglabas din ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasi offshore yung epicenter ng 7.4 na earthquake na yan. Pero binawi nila ito after a few minutes or hours. And pati yung Indonesia, nagbabala din sila ng tsunami warning, especially sa North Sulawesi and then sa Papua region ng Indonesia. So makikita nyo dyan, medyo umatras yung sea, no? Yung seashore, I should say. So nakakatakot kasi isa yan sa senyales na there is a possible na incoming tsunami after a very strong earthquake. Nagkaroon din ng landslides sa iba't ibang parts ng Mindanao kasi sobrang lakas talaga ng earthquake na yan. So may mga batong gumuho, tapos yung mga kabahayan malapit sa landslide area na yan talagang apektado. Kaya importante talaga na kapag alam mong medyo gumagalaw yung lupa, umalis ka sa area na may unstable ground, especially kapag nasa slope ka ng bundok, para hindi ka apektado doon sa posibleng landslide na mangyayari. Kaya let us pray for Mindanao kasi sila yung sobrang naapektuhan sa latest earthquake na major earthquake pa na more than magnitude 7. So pag ganitong magnitude, grabe no, minsan talaga hindi mo masasabi kung hanggang kailan magkakaroon ng earthquake. And sa technology natin ngayon, hindi pa talaga natin ma-predict yung next earthquake. So nakakalungkot no kasi ang daming napinsala, ang daming apektado. So once again, let us hope and hoping for recovery and pray for Mindanao. And syempre, mag-ingat tayo sa mga scammers na ginagamit ang earthquake. Kasi maraming biglang magte-text sa'yo na humihingi ng kung ano-anong load, nagpapaklik ng link, o kaya hindi mo kakilalang number na biglang tumatawag sa'yo tapos pinapasend ka sa GCash pero hindi mo naman kakilala na nagpapanggap na biktima daw sila ng lindol, mga ganyan. So mag-ingat din tayo sa mga mapagsamantala kasi gagamitin nila itong pangyayaring ito as a way to take advantage, lalong-lalo na sa mga apektado. Kaya mag-ingat tayo, lalo na kapag hindi natin kakilala yung tumatawag sa atin.